saka ana pwede na siya magagmay. Pero naman po yung uban nga i-assist nila gyud from the ground to kung pila na siya ka-foot. So pag abot ani sa ubos mas dako na ning size sa imong kolong pag sa footing. So ingana. So wala siya gitawag nga strong kolong weak beam. Kasi beam ang iyang i-carry is kani ramang floor. O ato naman sa mga floor. Pero ang kanang nga load tanan ipasa man imo sa kolong. So kinahanglan likon gid ang imong kolong. So next is improve detailing to increase ductility and large energy dissipation capacity with less deterioration in stiffness and strength. So improve nimo ang ductility sa imong kuan structure no nga dili maapektuhan ang stiffness ug ang strength sa imong structure. And designing and detailing members to ensure flexure yielding before reaching nominal shear strength. Ano siya nga pag design nimo dapat ang ensure nimo ang excuse me, flexural yielding dapat mo yield siya una before niya ma-reach ang nominal shear strength. So na siya sa inyong RC. Next is designing and detailing the connections to be stronger than the members framing into them. So dapat ang pag-design po ninyo nga dapat ang connection dapat stronger po yun no patligon ang connection niya. Wala may pulos nga naka-design ka o sakto nga sizes na pag-connect nimo wala din yung gitarong. So dapat detailed kay ning connections niya para muhawid gid siya. Then limiting structural system irregularities. So mo siya kung gimin na dapat ang imong columns from ground to the up to roof deck no is same lang no para regular lang gid siya. Regularities meaning pag abot sa second floor na portion nga na planted columns, na columns nga wala ana. So hadlo kayo sa structure kay makahatag mo gud siya og kuan. Diha ang fallback ni part dayon ba. Kanang area na wala ang column so syempre akong chance nga dito ang mobigay ang area. So next, under structural systems kaya po nato, natagitawag ng gravity load resisting system or GLRS, then lateral load resisting system or LFRS. So, muna siya, kung muna example, figure sa deflection due to gravity loads, no? So, muna siya, example siya. So, nga na may tabo sa itong building kung mabutangan siya og loads. Then under sa lateral loads resisting system is natagitawag ng moment resisting frame, shear walls, staggered wall beam system, and truss. Next is types of structural systems natagitawag na frames. So lateral deformations are primary due to story shear. The relative story deflections therefore depend on the horizontal shear applied at each story level. So frame, so familiar naman ani so one example sa building frames, no? Framing sa atong building. Then another after sa frames is natagitawag ng walls. So lateral deformations are due to both shear and bending. So the behavior predominate mo depends on the wall height to width ratio. So kani siya nga walls, dili ni siya antong normal nga walls nga kanang itong file sa CHB na to, filing sa CHB, dili na siya mao. Kani siya structural mga walls ni siya. So, sila rin ginatawag ng shear walls. So, kani siya, design gid ni siya nga mo carry og loads. Ika naman yung walls na to, sa atong balay lang, pile lang. Wala na siya gidesign ng gidesign nga mo carry og loads. Supposedly, pag magpatindog kag balay, ang kinabuhat mong good, no, based sa experience lang kay ikan kog kamilya so naay pagsulod ng kamilya pagpapako so na may mga contractor
So ang ginabuhat nagitoy time nga ako na experience nga after niya nagbuhos lugar siya sa poste before siya nag second floor iyang gibuhat is nag-file siya wall aya siya ng porma dayon para siya sa beam kay para daw mo-carry daw i-carry daw siya sa iyang wall ang beam which is dili mao kay gi-design ang wall kanang piling nga dapat wala man ay carry na load wall lang gina siya as in partition lang gina siya sa kuan partition lang na siya sa mga rooms no sa living rooms mga partitions lang na siya so wala na siya gi-design nga mo carry beams kay mo nang kasagara kita ninyong cracking ang dili normal nga crack sa inyong walls kung may carry siya og load kaya daw mo matipak mo gina mo crack mo gina kung naikot at ana kaya dapat wala na siya gi-carry so mali siya example share walls so kung kani ang building so kani no kani siya share wall tawag ani so gibuhos gini siya buhos na siya i-design gina ang mo carry yung loads. So, sa types of structural system na tinatawag na dual system. So, dual system are a combination of moment resisting frames and structural walls. So, the moment resisting frame supports gravity loads and up to 25% of the lateral loads. The structural walls resist the majority. So, first is, nata example dire, building A, B, ug C. So, kung makita ninyo, no? Five-story dual system siya with a single in-plan symmetry and fixed support conditions. So, fixed support siya. Then kung makita ninyo, ang iyang wall lang ani, iyang shear wall is kani. Naradiri sa kaside kani. So, mo ni siyang seismically disadvantageous system. So, dili siya balance, no? Kaya isa kaside iyang gibutangan og kuan. So, kung nailinog ani, kani lang siya diri ang ligon nga part. Kaya na diri ang imong shear wall. Ang the rest ani is mauyog-uyog gini during sa linog. The next is sa building B. The dili po siya is nga siya shear wall pero na siya sa between sa middle no. So mo gyapon same siya kuan during linog kaning diri nga side kaning kilid tay og gyapon ni siya liyok-liyok ni siya. Whereas kung kaning building C kung inyong tan-awon 4 story lang ni siya no. Pero na siya shear wall sa tunga no? Shear wall sa kilid dayon sa basement pa niya wall pa gina siya tanan so kuan gid siya seismically acceptable system so tan-awon pa lang nimo lig-on na kaayo siya og dating not lig-on na kay siya tan-awon pa lang nimo ina-apply siya perimeter shear wall sa basement wag linog ani so how would yun siya connected siya halos tanan. Next, frames with closely spaced column known as cantilever column systems or a tube system. So lateral deformations are due to both shear and bending similar to wall. So, sumog yapon ang sa frames, no? Pareha siya sa wall nga due to both shear and bending yapon. Then natay example dari. Kita niya natay gitawag na structural system and optimum height limitation. Kung makita ninyo, building ni siya ng ka-building. So, sa kani pa lang nga building, like mga 10 floor pa man siya ng building kani. So, frame lang niyang gamit. No? Wala siya shear wall. Frame lang ni siya. Tanan. So, rigid connection lang ni siya. So, okay pa ni. Pagtaas na sa inyong structure, no? Like, pila na kaya ni? Siguro na siya sa 20, 24, or wala. Kakabot ko sa kay
Tapos na siya 10. So, nag-shear wall na siya, no? Apil na diri sa sunod. Frame shear wall na dayon siya. Ay frames na shear wall na dayon. So, kani isa mas nagkataas frames and channels na di na shear wall. So, channels na yung gigamit, no? Ano siya channels diri sa kilid. Di lang siya makita diri sa atong side view. Pero sa top view, makita iyang channels. Dayon sa mas taas pa rin siya, tube in tube na, no? Kung makita ninyo, ana na, talos na, putos na gid siya, no? Then, kating pinakataas na dahil bundled tubes na gid siya. So, muna siya, makita ninyo, the more the higher ang imong structure, the more na dapat mas ligon siya, no? Mas grabe imong mas grabe imong design, no? Kidagan kaayo ka og dapat i-consider. So, and na. So, ingana. Ito. So, any question? So, discussion. Ako na po niyo siyang isend sa inyo. May question sa topic, sa discussion? Yes, Alpizar. Kaya building sir ba? Na kayo makita nga part sa sige building sir nga na-share wall pero Sa ato murag walay kuan. Sa diya sa USDP mong gimin. yes sir. Murag wala mong ko pagkakuan gyud sa kanang pagtukod dara. Pero I don't think na share kasagara share wall is sa high rise na mong gyud kanang mga loop ana bitaw. Ano yung tagas na kayo. Ambot lang ning sa engineer wala ko kabantay man gyud sa kuan niya sa pag during sa implementation gyud kuan kung naabay nagamit pa sila share wall silang design. Pero kasagara share wall sa kuan gyud sa mga high rise na gyud. Okay. So, unsa pa man? So far, sa soban, wala ra. So, kung wala na attendance ata, ah, so once I call your name, si present lang dayon. Then, correct me if ma'am's mistake na po ko na pronouncing yung family name or yung name. Sige. So, Abasula Shandy Rose. Kadali hato sa dining ko. Stop na na ko Abasula Shandy Rose. Wala. Present, sir. Ana. Okay.